So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ba ang tamang diskarte para hindi pumapalya yung ating toy gun kahit cricket or igniter lang yung gamit natin. So magandang gabi sa inyo lahat mga idol, this is RJ Arts TV. Kumusta po kayong lahat? Ngayong araw na to mga idol, may gusto lang sana akong share sa mga baguhan pa lang sa paggawa ng butane type, no? Kasi marami nagchat sa akin, yung iba chat sila kung ano daw, bakit di daw pumuputok yung kanilang ginagawa na butane type. So sabihin ko lang sa inyo mga idol, lalo na sa mga baguhan dyan, talagang mabusisi at mahirap talaga gumawa ng butane pag hindi mo pa alam yung kanyang mechanism, no? Yung kanyang tamang sukat. So itong pala pang-apat na to na unit na ginawa natin na reflection pack, ayan siya. Pero yung unit lang yung binili sa atin, no? So dalawa yung gagawin ko, may dalawa pa pero full set. Ilagay ko lang yung scope niya kasi tinry ko yung nagtry ako sa i0 tong scope ni from Acer Chua, no, na binili natin Markol din. Yan siya. So kung mag-order pala kayo dun kay Boss Acer, dapat pala is magpa-reserve kayo ng mga ano dyan, mga scope niya. Kasi pag dumarating yung mga scope niya, nauubos talaga agad. So sold out talaga agad. So pag gusto niyo bumili sa kanya ng mga ganitong scope or Markol or Swamp Tier, kahit Eagle, meron din sila. Ginawa ko pala ang video na to kasi nga maraming nag-chat sa akin, nagtatanong sila kung paano ba yung setup ng ating laruan, kung bakit hindi namamalya yung ating toy gun. So bago nga po ang lahat mga idol, no, shoutout ko lang muna yung mga matagal na itong nagpapa-shoutout sa atin, no. Shoutout ko lang muna si Sir Dennis Istorninos at sa asawa niya. Hello po sa inyo, sir. Magandang gabi po, idol. So, yung may barbershop pala sila mga idol. So, located yan sa B-side, Suriko, 1, Barangay Central, Kasiguran, Sorsogon. So, kung gusto nyo magpagupit dyan, punta kayo din sa kanilang barbershop. So, shoutout din ko pala si Idol Vincent Amulo, no? Taga Bohol din yan, from Kandihay, pero nasahag na siya. At saka si Boss Dance Channel, isang magandang araw sa iyo idol. Nag-shoutout na kita. So si Kaluku Hunter, isang magandang araw sa iyo idol, isang magandang gabi. Saka si Hearthstone, yung unit mo pala sir, papadala ko yan bukas kasi sirado yung padalahan ng 2 araw. So ito palang unit na to mga idol, itong unit lang na pinakita ko sa inyo is unit pala ito ni Sir Kevin Jorial, no? So ito na po yung unit mo sir, tapos na siya. So open sight lang naman yung gusto niya, pero masisilip mo naman yan dito kasi open lang naman to, open siya dyan. So ayun, tapos si Kapinta Vlog, kasama ko yan maghahunt, lalo na pag night hunting. So last time medyo malas lang kasi maliwanag yung buwan, kaya hindi kami nakakita kahit isang ibon. So ano nga ba ang problema ng mga butane type, bakit hindi minsan pag gumawa tayo hindi pumuputok? So meron akong tips na gustong i-share sa inyo mga idol. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ba ang tamang diskarte para hindi pumapalya yung ating toy gun kahit cricket or igniter lang gamit natin at pumuputok talaga siya, no? Tuturuan ko kayo kung paano at may i-demo ako ngayon. May papakita din ako sa inyo na setup ng ating chick. Ayan na mga idol, no? First reason kung bakit hindi pumuputok yung ginagawa nating toy gun, based on my experience mga idol sa paggawa ng toy gun, yung sirens, may iba pinuputulan nila ng yung sirens nila, pinuputulan. So wala namang problema dyan, basta working lang talaga, no? May mga check valve kasi, kapag maiksi yung check valve mo, dapat magputol ka rin ng karayo mo. Yung ginagawa ko kasi, nag-stick talaga ako sa isang sizes ng check valve, yung haba niya, saka butas ng kanyang intake. Kaya ang ginagamit ko rin na syringe is 1 ml. So hindi na ako pumuputol dyan mga idol, no? Dati kasi napapansin ko, yung iniba ko yung check valve niya, iniba ko yung size niya, nagkakat pa ako ng karayom. Eto hindi ko na siya kinakat kasi isa lang yung size ng check valve na ginagawa ko. Yun yung isang dahilan
kung bakit nahihirapan tayo sa paggawa ng mga butane type or sa check valve, no? Hirap tayo magtimpla ng kanyang putok. Minsan pumuputok, tapos mahina. Yung iba, hindi talaga pumuputok. So, pangalawang reason mga idol, kung bakit hindi pumuputok yung mga toy gun natin or butane type na ginagawa natin. Nung nagtatanong ako sa mga nagme-message sa akin kung bakit tinitingnan ko yung kanilang exhaust, no, ng kanilang toy gun, nasa 8mm lang yung butas. Yun mga idol, nasa 8mm lang, kaya hindi yan talaga puputok basta 8mm yung butas mo. So katulad dito mga idol, ito yung bolt action niya, no? Papakita ko lang, no? Ito yung pinaka bolt action natin. Napapansin nyo yung butas dyan, medyo malaki yan. Yan siya. Pag yung butas ng exhaust mo, dito na rin kasi yung exhaust ng ganitong setup ng bolt action. Pag ganitong kalaki, puputok yan. Basta, tama lang din yung pagkakagawa mo ng check valve. Pero, pag ang ginawa mong exhaust, parang katulad din ng barrel, yung 8mm yung butas, di talaga yan puputok mga idol. Kahit anong gawin nyo dyan, di yan puputok kasi maliit yung exhaust niya. Dapat, yung pinaka-exhaust niya nasa 10mm pataas. Huwag lang siya mga 8 something, 6mm. Yun yung nagiging problema. So ngayon, yung iba pang ginagawa ng iba, ginagawa nila is nakabukod yung kanilang dito yung kanilang kasahan. Sa akin kasi hindi na ako naglalagay ng T. Kaya paglagay ko ng design, katulad nito, paglagay ko ng design, cut lang talaga siya, no? Maganda siya tingnan. Kasi pag may T, medyo lalaki siya. Yung iba dito yung bolt action niya. Wala namang problema dun mga idol pag dito yung bolt action, basta wala lang siyang singaw. Ang kaibahan lang doon mga idol is pag dito kasi yung bolt action mo, nandito banda yung bala mo. Tapos dito yung pressure. Unlike nito mga idol. Pero respeto pa rin sa mga gumagawa ng nandito yung bolt action niya kasi medyo madali lang din yun gawin. Unlike dito, na ganito yung setup ng bolt action natin. Ito yung T, tapos labasan ng pressure. Nandito lang yung kanyang bala mismo. Malapit lang sa labasan ng pressure, hindi siya dito banda. So maganda yan. Accurate siya mga idol pag ganyan yung ginagawa nyo. So pangatlong reason kung bakit hindi pumuputok yung ating ginagawang toy gun, yung intake ng ating check valve is maliit din, no? Sa maliit na butas. So papakita ko sa inyo mga idol, may papakita ko sa inyo na check valve. Ito. So ito yung check valve na ginagawa ko mga idol. Ito. Yan siya. Dati yung ginagawa ko na check valve is nakafix to. Pinifix ko yan. Ang problema, katagalan mo idol, ito nasisira to or humihina na yung balik ng spring niya. Yan yung diferensya. Kaya naisipan ko siyang maglagay ng screw dito, 4 na screw. Ito lalagyan ko pa to. Tapos para hindi kayo mahirapan mag-screw, dapat yung ginamit nyo na 20mm, fit lang talaga dito sa aluminum tube na gagamitin natin. Tapos kung gusto niyo namang durable na check valve, huwag kayong gagamit ng PVC. So yun yung mali ko dati, gumagamit ako ng PVC. So napagtanto ko sa katagalan mga idol, yung mainit kasi yung bitin. Ito, napuputol dito banda pag PVC. Unlike sa mga ganitong check valve na aluminum, talagang solid talaga siya. So ang size pala ng aluminum na ginagamit ko dito is 5/8 mga idol. 5/8 yung ginagamit ko na aluminum. So ganito yung butas natin. Papakita ko lang sa inyo yung laki ng butas ko. Butas ng check valve ko. So dito sa taas, nasa ano lang siya mga idol. 7.5mm yung butas niya. Ito, 7.5mm. Tapos yung pinaka butas dito, na labasan ng bitin, 6mm lang yung butas niya. So ganyan lang. Tapos ito pala mga idol, kung gusto nyo talagang gumawa ng bitin, kahit sabihin natin nagpa-practice pa lang kayo, so dapat gawin nyo na lang durable yung
gawa nyo. Kasi pag hindi durably agad, kasi nagpa-practice pa nga kayo, masisira talaga yung check valve nyo. So dapat lang kasi depensahan dito sa mga bitin type, yung mga katulad dito is yung pinaka-thread ng check valve natin. Dapat hindi yan siya expose sa apoy, hindi yan siya masusunog. Kasi pag nasusunog yan, wala na, hindi na magamit katagalan kasi sunog yung ano niya, thread. Mahirap na siyang gamitin pag pag may sira sa loob, hindi mo na yan mabubuksan kasi yung thread niya nasusunog. So para hindi siya masunog mga idol, tips ko lang, ang mabibigay ko lang sa inyo na payo, yung female adapter nyo, yung karugtong ito naman yung male adapter. Yung female adapter ito kasi nandun na sa chamber eh. Ito dito sa gawin pa tong check valve. Ito, yung female adapter natin, wag nyong puputulan dito. Wag niyo siyang putulan. Kasi pag pinutulan natin to, syempre iiksi siya. Sabihin natin gusto niyo na maiksi. Okay lang naman yun, gusto niyo maiksi. Pero sa durable talaga, mas durable tong walang putol. Hindi siya pinuputulan kasi hindi siya na-expose yung kanyang thread dito. Kasi may nakaharang. And then, itong female adapter nyo mga idol, lagyan nyo siya ng 3/4 dito. Hanggang dito sa harang niya. Yan, may harang dyan, yan. 3/4 ilagay nyo. Para pagkabit nyo ng check valve nyo, halimbawa ito ikakabit natin. So, ayan mga idol, pag push ng bitin nyo, yan siya, nakalitaw pa rin yung butas niya. Hindi ang apoy, hindi yan makapapasok dito sa loob mismo ng thread kasi may nakaharang na kasi 3/4 at saka ito nakaharang din siya. Para doble yung ano nyo, makasigurado talaga kayo na safety yung thread ng thread nito ng check valve natin. Lagyan nyo rin siya ng tiplon dito. Ayan, dito siya lagyan ng tiplon. So ang size pala ng check valve na ginagamit ko mga idol, nagmi-maintain ako dito. Lahat ng haba is nasa 12 cm yung haba niya. So, ayan. 12 cm. Pero yung aluminum na ginamit ko, nasa ano lang to? Teka, sukatin ko lang. 10 cm yung haba niya. Tapos ito, 1.3 inches yung haba niya. Para naman dito. So, ganito yung setup ko, mga idol. Sa mga check valve na ginagawa natin. Ayan siya. Kaya hindi na ako pumuputol ng sirens kasi naka-maintain na yung check valve natin, yung haba niya, yung sukat ng butas niya. So, may nakikita pala ako sa YT or sa iba, yung sa Facebook. Itong dalawa kasi, importante din to na gawin yung magkatapat yung dalawa. Yung mga butas niyan. Ayan siya. Oh. Dapat magkatapat yan. Magkatapat yan. Yan siya mga idol. So, ganyan lang yung gawin nyo mga idol. Basta tama lang yung pagkabuo nyo ng check valve at saka malaki yung exhaust ng ating laruan. Puputok talaga yan. Hindi pwedeng hindi. Puputok yan. So, yung size pala lahat ng chamber ko. Actually, dalawang divider lang to, no? Kasama na yung housing ng check valve niya. Kasi may nagtatanong din. Para maisa ko na lang. 23 inches. Tapos yung pinaka-housing ng check valve natin is nasa 21.5 cm. So itong kabuuan ng chamber is 23 inches. Tapos dalawang divider lang yung ginawa ko mga idol. So mula dito 6 inches, 3 inches. So may binago pala ako dito sa chamber natin mga idol kaya nagiging accurate yung laruan natin, no. Instead na 20 mm yung ilagay natin na butas dun sa may gitna, yung pinaka divider natin, ginawa ko siyang 23 mm, no, mas malaki siya kaysa sa 20 mm. Tapos same lang din sa pangalawang divider. May natandaan ko pala dati, may nagtatanong sa akin alin ba yung maganda, tatlong divider or dalawang divider. Pero sa experience ko mga idol, no, sa tagal ko nang gumagawa ng bitin is maganda pag dalawang divider lang. Kasi pag na-overpower din yung ating toy gun, yun yung dahilan kung bakit paiba-iba yung tama kahit 10 meters, no.
So, dalawang divider lang ako basta bitin. Pero, pag mga spray type, nagtatlo divider yung ginagawa ko mga idol. So, ayun lang mga idol, no? Yun lang yung mabibigay ko sa inyo na tips sa paggawa ng check valve. Aralin nyo muna kung paano ang tamang setup ng check valve para naman hindi masayang yung effort nyo sa paggawa, saka magastos din sa paggawa ng bitin type. Then isa rin sa nagpapahirap natin mga idol sa pagbuo ng mga ganito is yung wala tayong mga gamit, no? Like mga barina, something grinder, like that. So, napakahirap talaga gumawa pag wala tayong sariling gamit. So, ayun lang siguro sa ngayon mga idol. So, next video ko, tuturo ko kung paano ko siya ginawa. Ito yun. Actually, madali lang naman. Pero may nagtatanong din sa atin kung paano siya set up, kung paano siya gawa, at saka yung mga sizes niya. So, kadalasan din na ginagamit ko pala na chamber is 40mm lang. No? Kasi masarap siya hawakan sa kamay. Ayoko ng mga 50mm. So, nalalakihan ako. Kaya, malakas naman kasi din yung 40mm, basta tama lang yung pagkaka-set up nyo. So, dito pala sa barrel ko, idol, may binago din ako dito sa loob. Papakita ko sa inyo sa next siguro video natin kasi gumagabi na rin. Yun. So, yan ang mga idol, no? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, no? Which is RDRs TV. Talagang nagpapasalamat po sa inyo patuloy na suporta. Kaya God bless po sa inyo lahat and ingat po kayo.